Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. This is a follow-up episode doon sa pinag-uusapan natin kahapon. Tungkol doon sa mga job postings. Nag-hire daw ang isang employer, ang tataas ng sweldo, and yet they claim, no? And yet it appears talagang ang goal nila is to hire a foreign worker. Okay, doon sa mga job posting nakasaad po dyan na meron silang LAMIA, di ba? So, obviously, they plan to hire a foreign worker. So, ang tanong ng marami, bakit ba sila nagpo-post ng ganyan? Kung wala naman pala talaga silang balak mag-accommodate ng mga applicants na nandito na sa loob ng Canada. Okay, well, they do that to comply with the rules para sila ay makakuha ng LAMIA. Okay, required po kasi yan, no? Bago po sila ma-issuehan ng LAMIA, kailangan po nila patunayan na sila ay nag-effort maghanap ng mga workers dito sa Canada. Kailangan nilang patunayan na walang nag-a-apply. Hence, kailangan nila mag-post na mga ganyang, online job portal na kunyari naghahanap sila ng trabaho. No? Isa po ito sa mga problema ng TFW program. Tila hindi sapat ang pag-check, ang pagmo-monitor ng gobyerno kung talagang bang nagko-comply yung mga employers doon sa rule na dapat unahin nilang maghanap ng mga trabahante dito sa loob ng Canada. Okay, it seems there is a lack of monitoring and proper enforcement doon sa concept na dapat last resort ang paghahanap ng mga workers abroad. At alam nyo, gets na gets nyo talaga no? Yung mga nasa comment section, babasahin ko yung ilan ninyong mga sinabi. Gets na gets ninyo ang mga nangyayari, ang estilo ng ilang mga employers. Again, ilang mga employers po ito. Ang pinag-uusapan natin yung mga tao, yung mga employers, agencies who are gaming the system. Okay? Okay. Puntahan natin ang inyong mga comments which definitely make sense. Ilan sa inyo, parang biktima rin nitong mga tinatawag nating ghost jobs. Akala nyo may ghost projects lang sa Pilipinas, may ghost jobs din dito. Okay. Puntahan natin ng mga comment ninyo. Diba? By the way, obviously, ghost jobs. Kasi post, meron daw available na trabaho, pero kung mag-a-apply, parang hindi ka naman pinapansin. Dahil yun pala, may iba silang gustong i-hire, di ba? O sige, ito sabi ni Hermie and Angela. Okay, walang Canadian na nag-a-apply. Baka naman marami pero hindi pinapansin at pinipili yung mga naka-work permit lang na pwede nilang abusuhin. Okay, malaki sweldo on paper pero kinukubra pabalik ng cash kapag nabigay na yung sweldo. Yan na nga sinasabi ko Hermie and Angela, no? Dapat siguro may government agency kung saan pwede isubmit ang resume ng mga jobless Canadians na government din daw ang magmamatch sa mga employers. At pag hindi na-hire, ipagpapaliwanag sa employer bakit hindi nila tinanggap. Grabe naman yung talagang ipagpapaliwanag, no? Pero definitely, I agree, dapat talaga may nagmo-monitor, no? Sa mga ganyang bagay. At later on, guys, I will be talking about an audit report specifically mentioning tackling this concern. Merong nag-audit. Alamin natin yung findings mamaya, no? So, ito. Next naman po tayo. Si Alan Abulensya. Hi, sana po may paraan para ma-validate kung legit ang mga posisyon na yan. Madami din po kasing ghost hiring. Ayan na nga, sinasabi ko talaga. Tama ka dyan, pareho tayo ng hinala, Alan Abulensya. Okay, ito naman po si Bokya. Strategy yan na nagbebenta ng LAMIA. Post sa job bank. Kahit ako mag-apply dyan ng 100 beses, hindi nila papansinin kasi ang purpose nila, makakuha ng LAMIA para ibenta. Naku po, yan na nga ba. Kalokohan yan. Mga PSW, opisina, hindi nga aabot ng 40, tapos crew, para masabi na high wages at maka-positive LAMIA, isuspend daw muna ang TFW until masolusyonan yan at maiwasan yung bentahan ng LAMIA. Thank you, Bokya. Oh, hi, suki nating si Chris Estavillo. Sabi niya, that's unbelievable. That rate for a fast food chain supervisory position like DQ and Tim's?
It's way much higher than a food service manager in healthcare or even a nurse rate per hour. Okay guys, balikan nyo na lang po yung episode ko yesterday. Okay, doon po kasi nasa job posting, yung parang mga trabaho for General Manager ng mga DQ, para mga 40, mga ganyan ang ino-offer na rate. And that employer, it appears, is claiming or trying to make it seem na walang nag-a-apply noon na nandito na sa loob ng Canada. Diba? Ikaw ba, maniniwala ka doon? Of course, depende po yan sa location. Perhaps, there is a high chance na talagang bihira ang mag-a-apply o mas konti ang nag-a-apply kung nasa medyo malalayong towns. But if these postings are trying to attract workers in busy areas, I highly doubt it. Sorry to say. Ito naman, si Tikboy, suki din natin to, no? Sabi, fake jobs para makakuha ng lamia at pasok sa high-wage stream. Daming scammers sa Canada. Thank you, Tikboy. Danielle, sabi niya, they can put 40 per hour online. Pero no matter how good or capable the locals are, para sa mga employers, hindi pa rin qualified yun. Thank you, Janelle. Talagang F na F ko yung mga pagbabasa, no? O si Master Palengke, hello. Sabi niya, kalokohan. Kunwari lang yan, pero meron silang bet na nagtatrabaho na sa company nila, ganun yun. Dapat talaga maimbestigahan ang mga ganyang bagay para masampulan yung mga companies o employer na gumagawa ng ganyang technique. Next, si Kinetica Blue. Ito, iba naman po itong si Kinetica Blue. Ang tinutukoy niya, merong mga nag-a-apply na Canadians pero nagde-demand ng higher wage. Sabi niya, may pinagtatrabahuan ako na may Canadian na nag-apply. Pero ang hinihingi, mas malaki sa sahod ng supervisor ko na about $500 a day. Ang gusto daw ng applicant, $800 to $1,000 a day siya. So, meron din talaga siguro mga ganun, Okay, now, eto na ang tanong ng ilan sa inyo. No? Wala bang nagmo-monitor talaga yan? Paano ba talaga napapatunayan ng isang employer? Teka, balik ko pala yung aking title. Na ang isang employer, nag-e-effort, nag-i-interview man lang, diba, ng mga aplikante locally to decide if that applicant is qualified for the job. Guys, by the way, bago ko ituloy ito, no? Hindi lang po simpleng dapat merong nag-a-apply locally ang requirement. Siyempre, kailangan din po qualified for the job. Qualified for the job. Or, kailangan din po talagang may special skill na hinahanap itong certain employer na hindi niya mahanap, let's say, sa mga local applicants, pwede rin po yan. Okay? So, it's not solely a matter of whether or not meron pong nag-a-apply. Okay? So, anyway, ngayon, ano nga yung sinasabi ko? Okay, paano na mo monitor yung compliance ng employer? Eto guys, nakahanap po ako ng audit report from 2017 na inaudit itong Temporary Foreign Worker Program. Isa po na lumabas sa mga recommendations nito, ayun, talagang it was determined in 2017 na kulang sa aspetong yan. There is no clear way ang government at that time to say whether or not yung mga kinukuhang foreign workers ay kinuha as a last resort. Okay? Ito po yung report na yan. Yan. Okay, wait. Yan. Okay. This is from the Office of the Auditor General of Canada. Temporary Foreign Worker Program, okay, which is under the Employment and Social Development Canada or ESDC. Okay? Puntahan natin yung recommendation, no? Ayan. Findings, recommendations, and responses. Ito dito tayo. Overall, we found that ESDC implemented measures that helped reduce the number of TFWs. However, the department did not do enough to ensure that employers hired TFWs only as a last resort. Sabi dito, the department
relied largely on the information provided by employers to determine whether the need for temporary foreign workers was justified. And it did not consider sufficient labor market information to determine whether jobs could be filled by Canadians. In short, wala. Para kung ano lang ang sabihin ni employer, yun na yun. Yun na yun. Tatanggapin na ng ESDC. Sige, ano ka na, nag-post ka na ng job vacancy online. Okay. Wala ba talaga nag-apply? Sabi ng employer, wala talaga eh. O sige, Alamia approved. Parang ganon. Okay, again, guys, this was way back in 2017. Okay. Now, this audit report came up with recommendations to address this. Sinabi dun sa ESDC, gumawa kayo ng plano, ito dapat ang i-focus ninyo. 1, 2, 3, 4, ganyan. Okay? So, ano nangyari? Ang tanong ninyo? O, syempre, nahanap ko rin yung report ng 2020 naman bilang follow-up dito. Grabe yung research din natin, ano? Okay, puntahan natin yung 2017 audit. Follow-up audit to, ha, sa Temporary Foreign Worker Program. Ayan. Follow-up audit on the Temporary Foreign Worker Program within ESDC naman ito. Okay, sila po kasi dapat yung nag-implement ng reforms, di ba? Okay, sila din po basically ang isa sa mga key agencies handling the TFW program. Maraming recommendations na sinabi doon, pero puntahan lang natin specifically yung isa na sana ay mag-a-address dito sa compliance ng employers to make sure na kapag sila ay mag-hire ng foreign workers, dapat as a last resort lang po yun. So, ito po yun. Yung recommendation po nung 27 report, ito, is that ESDC should establish a quality assurance framework for the TFW program. Okay? So, sabi dito, the framework should ensure that program officers' decisions relating to the application process are consistent with the program requirements, and that employers hire TFWs only as a last resort. So, meron pong mga actions taken. Okay? Hindi ko na pupuntahan, guys, ano specifically yung mga isa-isang kailangan nilang gawin dahil medyo madugo yata natin pag-uusapan yun. Very technical, okay? But it turns out, would you believe it? All the actions taken and recommended were completed. Completed ng ESDC. Okay. Pero, eto na pala. Okay. May kulang pa rin. Meron po kasing ni-require sa kanila na gawin at yun ay mag-launch ng National Quality Monitoring Program. Okay. NQMP. Sa NQMP, dapat po mag-a-assess sila ng mga existing LAMIAs. Okay, tama ba? Yung kumbaga sample ba na marami dapat to assess whether or not tama yung pag-issue ng LAMIA na yan. Okay? Sabi po dito, teka, nahati kasi sa page, ano? The NQMP reviewed 1.8% of the LAMIA applications processed during 2018 to 2019. 1.8% lang po ang kanilang ni-review. Okay. Considering LAMIA applications processed are not subjected to supervisory review, ang sabi nitong audit findings, in our opinion, the number of files reviewed is not sufficient to provide adequate feedback. So, yun ang nangyari. Yes, may ginawa sila, pero kulang pa rin ang enforcement. Okay, guys, this is from 2020. 2025 na ngayon at wala pa akong nakikitang bagong report. Ito na yung latest so far tungkol dyan. Sana magkaroon ng bago, no? At sana merong improvement dun sa recommendations ng initial audit report. No? So, yun guys. Napag-usapan na natin na ghost jobs. Okay. Alam mo, meron po mga nagko-comment, no, na siguro pag ganito yung pinag-uusapan natin, it sounds like we don't sympathize
with temporary foreign workers. Aba, kung nanonood po talaga kayo ng aking channel over the past year, more than a year or so, you would know that I would always advocate for the well-being of our TFWs. Diba? We always advocate for following of rules. Yan po talaga sa atin. I feel sad, dahil yung mga TFWs natin, karamihan po talaga naman honest, nag-a-apply lang naman sila ng trabaho Diba? Tanggap naman po sila. Diba? And yet, dahil sa mga ganitong uri ng pang-aabuso, sa totoo lang, pang-uuli ng pag-manipulate ng TFW program, yung iba po sa kanila dumadating dito na hindi magandang experience. Yes, marami ang okay ang experience, pero meron din pong hindi talaga magandang experience. Mga biktima ng ganito, halimbawa, yung job posting na ang laki ng sweldo, nasa kontrata nila ganun. Pagdating dito, ayun na nga, hindi naman pala yun talaga nga ibibigay na salary. Hindi lang yun, yung mismong work hours minsan, undertime din pala. Yung mga ganyang bagay ba? That's why we also have to talk about this. Diba? I think it is best if TFWs na dumarating po galing sa Pilipinas, syempre, maging maganda rin ang experience nila at magiging maganda lang yan kung tama ang implementation at enforcement ng programa. Diba? Anyway, yun lang naman. What do you guys think? Biktima rin ba kayo ng ghost jobs? Okay, kaya wag na sumama masyado ang loob. Siguro sa mga nanonood sa atin na may experience handing out hundreds of jobs, hundreds of resumes, isipin nyo na lang, baka talagang ghost job ang inyong ina-applyan. It does not necessarily mean na hindi kayo qualified. Palagay nyo? Diba? Posible. That's it. So I will end this episode here. I will see you guys in the next one. Bye!